Okay, good morning. Ah, Kumusta na kayo? Sana kayo ay nakakagawa ng mga assignment, ng mga activities na binibigay sa inyo ng inyong mga teacher. Gumawa uli ako ng video para i-discuss sa inyo yung module na isinend ko sa inyo. Yung Aralin Isa, Pagkamamamayan o Citizenship, Konsepto at Katuturan. Kuhain ninyo yung module ninyo at para nasusubaybayan ninyo na sasabayan yung discussion ko. Okay? So kuhain ninyo. Tayo ay nasa huling linggo na ng ating modular distance learning. Itong topic na ito, pagkamamamayan, ito ay i-discuss ko lang ng maikli. Yan. So para naman pagsasagot ninyo ng mga activities ko ay mas madali ninyong masagutan ito. Okay, bago natin i-discuss itong pagkamamamayan, aralin na isa, bibigyan ko kayo ng 5 sitwasyon at sasabihin nyo lang kung anong ang pagkamamamayan ng mga sumusunod. Una, si Aaron Panganiban ay ipinanganak sa Pilipinas. Ang kanyang ama ay Pilipino, subalit ang kanyang ina ay Hapones. Japanese citizen ang kanyang ina. Ano kaya sa palagay ninyo ang pagkamamamayan ni Aaron Panganiban? Ikalawa, si Julian Ramirez ay nakapangasawa ng Australian citizen. Naging asawa niya ay Australian citizen at sa bansang Australia na sila tumira ng kanyang asawa. Ano kaya ang citizenship ni Julian Ramirez sa sitwasyong ito? Ikatlo, si Mayra Carabuena ay ipinanganak noong September 12, 1971. Ang kanyang ina ay Pilipino at ang ama naman niya ay Amerikano. Ayan, magkaiba ang citizenship ng kanyang ina at ama. Ano kaya ang pagkamamamayan ni Mayra Carabuena? Okay, so ikaapat, si Cedric Villarmino ay ipinanganak sa USA. Yan, ipinanganak si Cedric sa USA. Ang kanyang ama at ina ay mga Pilipino. Ano ang kanyang pagkamamamayan? Okay, last, si Algin Pasaylo ay sumailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Yan, ano kaya ang citizenship ni Algin Pasaylo? Okay, so yan yung 5 tanong na pag-iisipan nyo na habang dinidiscuss tayo. At sa huli ng discussion ko ay ating iisa-isahin ulit ito para makita natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pagkamamamayan. Okay, so dumako na tayo sa module. Tingnan niyo na yung mga module ninyo. At tatalakayin na natin itong pagkamamamayan o citizenship, konsepto at katuturan. May definition ibinigay sa inyong module na kasulat dyan. Tingnan ninyo. Ang citizenship o pagkamamamayan ay isang tao ay ito ay ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng pamayanan o ng estado. So yun daw ang pagkamamamayan o citizenship. Kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o ng isang estado. Ang konsepto ng citizenship, yan ay nanggaling pa sa kabias ng Griego. Yan, sa ancient civilization ng Greece. At tinatawag, yung Griego ay binubuo sila ng mga city-states, mga lungsod-estado. At yung city-state na yon ay tinatawag nilang polis. Yan, so sila ay, yung polis, yung city-state, ay binubuo sila ng mga mamamayan na limitado lamang limitado lang 'yon sa mga lalaki. 'Yon. So, ang pagiging mamamayan ng Greece ay may kaakibat itong karapatan at tungkulin. Hindi lamang basta yan nakatira doon sa kanilang city-state, sa lungsod-estado, sa Greece, kundi yung bawat nakatira doon tao ay meron silang tungkulin, meron silang mga karapatan, binibigyan sila ng karapatan. At sa kasalukuyang panahon, sa panahon natin ngayon, halos parehas din lang.
may idinagdag na lamang tayo yung sa pagkamamamayan. Yung pagkamamamayan natin sa kasalukuyan ay nagtataglay pa rin tayo ng mga mamamayan ng tungkulin. Meron din tayong mga karapatan. Subalit, titingnan natin ang citizenship ngayon bilang isang legal na kalagayan na rin. So ito ay base na sa saligang batas. Yan, sa saligang batas, ang pagkamamamayan ng tao ay base sa saligang batas. So meron ng mga batas na nagsasabi kung paano tayo mawawalan ng matatanggalan ng pagkamamamayan, paano tayo magiging citizen ng bansang ito. At makikita natin mamaya yan sa 1987 Philippine Constitution. At katulad sa Greece, tayo ring mga mamamayang Pilipino, tayo ay meron din tungkulin at meron din tayong mga karapatan. Kaya nga lang may basihang legal din ang ating pagiging mamamayan ng Pilipinas. So halos hawig din lang sa ngayon at saka nung unang panahon. Kaya nga lang idinagdag lang yung pagiging legal, yung legalisasyon ng pagkamamamayan ng bansa. Dumako na tayo sa saligang batas ng 1987. Tingnan niyo sa module ninyo yung artikulo 4, pagkamamamayan yun. So titingnan natin yun, ilang section yun? May section 5. Section 5 yun. Tingnan natin yung sa section 1, ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas. Number 1, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng konstitusyon ito, 1987 Constitution, at kita ay kabahagi dito. Kita ay sakop ng bilang mamamayan, sakop kita ng konstitusyon ito. Ikalawa, yaong ang ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Kapag ang mga ama at mga ina ay mamamayan ng Pilipinas, automatic, kapag nag-anak sila, ay mga Pilipino na rin yun. Mga mamamayang Pilipino na rin yun. Katulad ng kaso nating lahat. So kayo mga grade 10 students, ako, at tayong lahat dito, kapag ang magulang natin ay Pilipino, mga magulang natin Pilipino, nanay at tatay, automatic tayo. Wala na tayong ibang rin, tayo talaga Filipino citizen natin. Tingnan niyo yung module sa section 1, number 3. Yaong mga isinilang bago sumapit ang January 17, 1973, na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. Kung kayo ay ipinanganak bago mag January 17, 1973 at dumating na kayo sa tamang edad at nasa tamang edad na kayo, pwede na kayong pumili kung ano ang inyong magiging citizen o citizenship. Ang nanay ninyo ay Pilipino, ang tatay ninyo ay foreigner, pero pag nasa tamang edad na kayo, sabi sa section 1 number 3 ay automatic pwede ka nang mamili pag nasa tamang edad ka na kung ano ang iyong yayakapin na pagkamamamayan. Number 4, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Tumutukoy ito sa mga dayuhan na naging mamamayan ng ating bansa at i-discuss natin mamaya yung number 4. Dumako na tayo sa section 2. Ang katutubong inaanak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala ng kinakailangang gampanang anumang hakbangin upang matamo pumalubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. So, section 2 yun. Walang problema. Nakatulad ito ng kaso natin. Kapag tayo ay nakapangasawa ng Pilipino rin, nagkaanak, ay automatic Filipino citizen ang ating anak. Okay, pumunta na kayo sa section 3. Yan. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng ating batas. So, ito ay ibig sabihin lang nito, yung ating pagkamamamayan, pwede maalis sa atin, pero pwede uli iyang bumalik sa atin. Sangayon ito sa itinadhana ng ating batas. Halimbawa, nakapangasawa, si Rapi Malupa. Yan, nakapangasawa siya ng Amerikana. Tapos si Rapi Malupa, di nakapangasawa siya ng Amerikana. Dumaan na siya sa proseso ng naturalisasyon, tumira na sila sa US, nawala na yung kanyang pagka-Pilipino.
Pero kung magdedesisyon siya at gusto na ulit nilang tumira dito sa Pilipinas, pwede naman bumalik yung pagkamamamaya niya, yung Filipino citizenship na nawala dahil sa proseso ng naturalisasyon dahil nga nakapangasawa siya ng Amerikano, tumira na sila sa US. Tapos gusto niyang parang na-decision siya magandang pabalik-balik sa Pilipinas, talagang gusto ni Rafi na laging magkasama rin yung kanyang pamilya rito. Pwede naman siyang mag-apply sa korte para magkaroon siya ng dual citizenship. So pwedeng maibalik uli yung kanyang pagiging Filipino citizen, mag-a-apply nga lang siya uli. So kapag nawalaan, natanggal na yung pagiging yung citizenship ng Pilipino, pwede ito ibalik sa kanya. Yan, pwede siya mag-apply sa korte at magiging dual citizen na siya o dual citizenship na siya. So maliwanag yan so natanggalan siya ng pagkamamamayang Pilipino dahil nakapangasawa nga siya, tumira na sila doon. Nagdesisyon sila na talagang mas masarap pa rin tumira sa Pilipinas, sabi ni Rafi. Nag-apply siya sa korte at para magkaroon siya ng dual citizenship at yung pagka-Pilipino niya para maibalik ulit sa kanya. At yun naman ay pwede. Ayan, yun yung number 3. Punta tayo sa section 4. Yang maaring mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan. Yan, pwede yun. Yung number 4. Sa number 4 naman, nakapangasawa ka ng Amerikano. Yan, halimbawa si Rafi, nakapangasawa nga ng Amerikano, ay siya ay Filipino citizen pa rin yan, siya. So maliban na lang kung pinili nilang manirahan sa ibang bansa na talaga. Yun. So at mag-apply na sila for ng naturalisasyon. Sumilalim na sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa si Rafi, ay pwede naman yun. Pero kung sila ay magdesisyon nga na tumira dito sa Pilipinas, so mananatili pa rin yung pagka-Pilipino niya kahit may asawa na siyang foreigner. Yan si Rafi. Okay, so meron tayong sana maliwanag sa inyo section 1 to 5. Yung section 5, ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Itong number 5 ay ipinagbabawal ng ating batas na magkaroon tayo manumpa tayo ng katapatan sa dalawang bansa. Kunwari nanumpa tayo ng katapatan dito bilang Filipino citizen, tapos nanumpa din tayo ng katapatan sa China. Yan, sa kanilang constitution, nanumpa rin tayo doon ng katapatan. Yun ay pinagbabawal ng batas dito sa Pilipinas. Pero isa lang ang pagkamamamayan niya. Pero nanumpa siya ng katapatan sa dalawang bansa, ipinagbabawal ito ng ating batas. Yun yung sa section 5. So meron tayong dalawang uri ng mamamayan dito sa Pilipinas at ito ay idadagdag na lang natin, wala ito sa ating module. So una, natural born citizen. Natural born, ibig sabihin ang mga magulang ay mga Pilipino, nanay at tatay. Nanganak ay Pilipino pa rin, automatic. Wala nang ibang abyarin yan sa batas, sa korte. Ikalawang uri ng mamamayan ay naturalized citizen. Ito ay tumutukoy sa mga dayuhan. Yung mga dayuhan pumunta rito sa Pilipinas, tapos sila ay nag-apply sila para maging Filipino citizen. So naturalized na sila. So yun ang dalawang uri ng mamamayan, natural born at naturalized citizen. Sa module ninyo, meron tayong dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Jus sanguinis at Jus soli. Yan mga Latin words ito. Ang J ay binabasa sa Latin na Y. Kaya yung Jesus ang basa sa Latin ay Yesu. Nagiging Y na yung J. Kaya itong Jus sanguinis at Jus soli, pwedeng basahin natin itong Jus sanguinis and Jus soli. Yan. So, dalawang prinsipyo ito ng pagkamamamayan. Tingnan nga natin ang pagkakaiba nitong dalawa. Yung Jus solis o Jus solis ay ibig sabihin nito ay law of the soil. Law of the soil. Ibig sabihin, yung pagkamamamayan ay batay sa lugar kung saan ka ipinanganak. Yan ang Jus solis o Jus solis. Ito ay, ulitin ko, law of the soil. Yung pagkamamamayan ay batay sa lugar kung saan isinilang. Yan, ito ay kung ikaw ay isinilang halimbawa sa Amerika at ikaw ay American citizen.
Yan. So, hindi lahat ng bansa ay tinatanggap ito o nire-recognize o patakaran ito. Hindi. Sa US, ito ay patakaran sa US. At ano pang bansa? Puerto Rico, kasama pa rin. Guam, US Virgin Islands or Northern Mariana Islands, ay ito ay nire-recognize nila ito, ius soli. At sabi ng prinsipyo na ito, na kapag ikaw ay nanganak sa US Embassy, automatic ikaw ay American citizen. Nasa US Embassy ka. Kahit pa sa lugar o nasa ang bansa pa, basta ikaw ay nanganak sa US Embassy, ikaw ay, yung anak mo ay American citizen na. O kaya naman, so aboard a US public vessel, kahit saan dako ng daigdig, nakasakay ka, basta't ito ay US vessel, ikaw ay automatic ay American citizen kapag nanganak ka doon habang ikaw ay nakasakay. So, ganoon sa US. At pwede rin namang Pilipino, tapos nanganak sa US o sa alinman, sa embassy kaya o sa US public vessel, ay dual citizen. Lalo na kapag ang kayo naman parehas ay Pilipinong mag-asawa, nanganak lamang yung misis mo sa US, the American citizen, tapos Filipino citizen na rin. Dual citizenship na sila. Yun ang ius solis. Ang ius sanguinis naman, ibig sabihin ay right of blood. Right of blood. Kadugo, kadugo. So ito ay, ang pagkamamamayan ay batay sa kahit isa man lang sa kanilang magulang. Halimbawa ay si Rafi Malupa, nakapangasawa ng Amerikana, Pilipino siya, Amerikana yung kanyang napangasawa, American citizen, ay dahil Pilipino siya, sa ilalim ng prinsipyo ng ius sanguinis, yung anak niya ay Filipino citizen pa rin. Filipino citizen pa rin siya. Kaya nga right of blood. So pwede rin naman mga nanay at tatay ay Pilipino, ay pwede rin, talaga natural na yan, na kapag nanganak sila ay talagang Filipino citizen na rin. So yun yung sinasabi nung prinsipyo ng pagkamamamayan. Ayan. So ano pa ang mahalagang nakalaman dyan? Yung naturalisasyon. Yan yung naturalisasyon na nababanggit na natin kanina. Kapag yung mga dayuhan ay pumunta rito sa Pilipinas, gusto na dito tumira, so pwede silang sumailalim sa pagkamamamaya, sa proseso ng naturalisasyon para maging Filipino citizen na siya. So ito ay lagi na didetermine ito ay korte. So okay. So sa kabilang banda naman, sa inyong huling bahagi ng inyong module, ay maaaring mawala ang pagkamamamaya ng isang individual dito sa ating bansa dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, kung siya ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Okay. So kapag nawawala na pagka-Pilipino niya, kapag sumailalim na siya sa proseso ng naturalisasyon. Okay, ikalawa, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. So dahil nga ikaw ay nanumpa na sa saligang batas ng ibang bansa, di nawawala na ang iyong pagkamamamayang Pilipino. Ikatlo, tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. Ay, alam mo naman na may giyera na, ay tapos ikaw ay umalis pa, tinakasan mo na ikaw sundalo ka pa man, ay lumipat, tumakas ka sa labanan. So mawawala ang pagkamamamayang Pilipino mo nun pag napatunayang tumakas ka talaga. And number 4, nawala na ang bisa ng naturalisasyon. Okay, yun ang content nung aralin 1. Ayan, pagkamamamayan o citizenship. May terms tayo na naturalisasyon, dual citizenship. Yan yung mga dapat ninyong tandaan. Okay, so balikan natin yung 5 sitwasyon na nabanggit natin kanina. Yung una, so titingnan na natin kung ano nga ba ang kalagayan ni Aren o pagkamamamayan ni Aren Panganiban, na ang kanyang magulang ay ipinanganak siya sa Pilipinas, ang kanyang ama ay Pilipino, pero Japanese citizen. Haponesa yung kanyang nanay. Ano ngayon ang pagkamamamayan ni Aren Panganiban? Ano yung pinag-aralan natin? So Pilipino ang kanyang ama.
So siya ay mananatiling Filipino citizen. Yan, kasi isa sa kanyang mga magulang ay Pilipino. So number 2, tingnan naman natin si Julian Ramirez na nakapangasawa naman ng Australian citizen. Tapos tumira na sila sa Australia, doon na nila pinili na manirahan. So hindi na siya mamamayang Pilipino. Hindi na siya. So pinili na nila mag-asawa na doon tumira at maging Australian citizen na siya. Okay, number 3, si Mayra Carabuena ay pinanganak noong September 12, 1971. Ang kanyang ina ay Pilipino at ang kanyang ama ay Amerikano. So mamamayang Pilipino pa rin siya base sa napag-aralan natin. Si Mayra ay Pilipino pa rin. Filipino citizen. Okay, so number 4, si Cedric Villarmino ay pinanganak sa USA. Ang kanyang ama at ina ay mga Pilipino. So, Filipino citizen pa rin siya. Pero, may dual citizenship na siya dahil nga sa jus solis na patakaran na prinsipyo na ipinatutupad sa US. Okay. Number 5 and last, si Aljen Pasaylo ay sumailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. So maliwanag naman, kapag sumailalim ka na sa proseso ng naturalisasyon, ay si Aljen Pasaylo ay hindi na mamamayang Pilipino. Mamamayan na siya dun sa bansa na kung saan sumailalim siya at naaprubahan naman ng korte ng hukuman para maging mamamayan na siya doon. So kaakibat nun ang kanyang panunumpa na doon sa saligang batas doon sa ibang bansa. So sana ay naintindihan ninyo itong aralin isa, pagkamamamayan o citizenship, konsepto at katuturan. Okay, sana ay masagot na ninyo ng maayos itong mga activities na nakapaloob dito sa aralin isa. I-discuss ko naman mamaya, isesend ko rin sa YouTube channel, Sir MTV, itong ikalawang aralin. Yan. So, thank you so much sa inyong pagkikinig at sana ay makapanood kayo lahat ng video na ito para mas maunawaan ninyo itong topic na ito, pagkamamamayan. So, maraming salamat sa inyong lahat at good luck sa inyong pag-aaral. Kahit nasa bahay kayo, hindi nangangahulugan na hindi na kayo mag-aaral. So, dapat mag-aaral pa rin kayo kahit nasa bahay na kayo. Nasa bahay lang. Huwag gala ng gala. Asikasuhin ang mga activities, kung ano man ang binigay sa inyo ng mga subject teachers. Lalo tigit kayo ay mga graduating na. So, ilang linggo na lang gagraduate na kayo. So, practicein nyo na, kahit nasa inyo, maging responsable kayo sa mga gawain. Okay? So God bless. Thank you so much. Ingat kayo lagi.